Sinasabi ng iba, ang kaalamang Islamiko, ito ay kaalaman lamang na walang kwenta. Ito ay kaalaman lamang na walang patutunguhan yung anak ko kung magiging alim. Walang patutunguhan yung anak ko kung magiging ustad. Magsusumbali lang yan ng kambing, ng manok, paliligo ng patay, o magdudua sa isang kanduri. Walang magandang nakakamit yung anak ko kung magkakalap siya ng kalaman. So, ang kaalamang Islamiko, paano nga ba talaga ito nakaka-contribute in general? Man arada dunya wal akhirah fa alayhi bil ilm. Kung sino man ang gusto niya yung dunya, magseleksyon siya ng kalaman. Kung sino man yung gusto niya ng kabilang buhay, magseleksyon siya ng kalaman. No. Kung sino man gustuhin niya yung makamundong bagay at yung kabilang buhay, magseleksik pa rin siya ng kalaman. Yung mindset natin na huwag ko nang gawing ustad tong anak ko, huwag ko nang pag-aralin sa Islam, yung mga madrasa, yung mga turil, kasi pag pagtapos yan, 1,500 lang yung sweldo niya sa madrasa. Oo. Miskin yan, pobre yan, mahirap yan, mga ganyang bagay. So, yan ay kasama sa mga maling paniniwala na dapat nating itama. Ang sinasabi sa atin sa Islam kasi is bigyan nating prioridad ng kaalamang Islamiko tama. bago pa man ang anumang klase ng kaalamang makamundo. Kung papaano natin solusyonan yung mga mindset ng mga magulang natin na pag naging ulama yung anak ko, magiging mahirap, mga ganyang bagay. Pag naging professional ito ay yayaman siya, mas maluwag yung pamumuhay niya. So, yan yung dahilan kung bakit natin tinatapik yung mga bagay na ganito. Totoo.